Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Cheska Managaysay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Gulat niyang sinulyapan si Qin Shuang, at sa sumunod na segundo, mabilis niyang inalalayan si Ivory at inihiga ito sa kama. Ang 5 Elements Divine Stone ay direktang isinakripisyo, ngunit para sa kapakanan ng kaligtasan, gumamit lamang siya ng kaunting kapangyarihan upang makatalyze ito. Pagkatapos nito, ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Mo Yang at sa iba pang nasa likuran niya. Kahit na nasugatan din si Mo Yang at ang iba pa, nang makita ang mga mata ni Han Sanchen, agad nilang nalaman ang ibig niyang sabihin nang hindi man lang siya nagsasalita. Lahat ay nagsikap, at ang 3,000 kapangyarihan ng Han ay nag-inject ng enerhiya sa 5 Elements Divine Stone. Sa kabila ng kakulangan ng pangunahing lakas na suporta ni Han Sanchen, sa kabutihang palad, ang 5 Elements Divine Stone ay mabagal na gumalaw. Sa pag-ikot ng 5 Elements Divine Stone, isang mahinang liwanag ang nagsimulang unti-unting magwisik mula sa itaas, na bumabalot kay Ivory. Sa liwanag na ito, nagsimulang dahan-daang gumaling ang kutis ni Ivory. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Han Sanchen at gumaan ang pakiramdam, ngunit ang matinding pagsisisi sa sarili ay nagpadugo pa rin sa kanyang nakakuyom na mga kamao mula sa kanyang nakakuyom na mga kuko. Gaano katalino si Nangyo, pagkatapos matuklasan ang banayad na paggalaw na ito, nagmamadali siyang pumunta sa gilid ni Han Sanchen, tinapik ang balikat nito, at inaliw, "Sanchen, huwag kang ganyan, alam nating lahat na hindi mo sinasadya, ngunit, maaari mo bang ipaalam sa amin kung ano ang nangyari?" Bumantong hininga si Han Sanchen at sinabi sa lahat ang nangyari sa ipinagbabawal na lugar ng pamilya ni Pei. Noon, sobrang saya ng lahat na magkita, kaya ayokong masira ang mood ng lahat. At saka, ayokong mag-alala ka, kaya hindi ko na idinetalye. Sa kasamaang palad, hindi ko inaasahan. Sa pagsasalita nito, bumantong hininga si Han Sanchen. Tinapik ni Mo Yang si Han Sanchen sa balikat, sa katunayan, huwag mong sabihin na ikaw mismo ang nakaranas ng mga bagay na iyon, kahit na may isang grupo sa amin na nakinig dito, lahat kami ay nakaramdam ng panginginig. Nakakamangha ka ng mabuhay sa kapaligirang iyon, kaya huwag mong sisihin ang iyong sarili sa pagpasok ng demonyong enerhiya. Tumango rin ang Knife 12. Oo, hindi mo ba ako tinuruan noon, hindi biyaya kong mawawala ang iyong kabayo, maaapektuhan ng Diablo ang iyong isip, ngunit maaaring hindi ito makatulong sa iyo kahit na isang araw sa hinaharap. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Han Sanchen, kung mawala ni Sai Weng ang kanyang kabayo sa kapinsalaan ng pananakit ng mga tao sa paligid niya, kung gayon kung anong uri ng swerte ang darating, at wala akong pakialam. Sumimangot si Nangyo, sa totoo lang, kahit alam kong inaaliw ninyong lahat si Sanchen, sumasang-ayon din ako sa sinabi ni Sanchen. Masyadong malaki ang presyo, at ang kaunting stimulation ng devilish energy na ito ay magiging ganap na makatuwiran ang 3,000, at kung ito ay magpapatuloy ng mahabang panahon, ito ay magiging isang mabangis na tigre para sa lahat. Sinabi ko to, hindi dahil sakam ako sa buhay at takot sa kamatayan, kundi dahil sa tingin ko, bale Aaron na kami magkaibigan, kahit demonyo siya, makikilala namin. Pero paano naman yung iba? Ang Mysterious Man Alliance ay may malaking bilang ng mga tao, at ngayon ay may mga sundalo at sibilyan na dapat mahulog sa lungsod. Kung si Han Sanchen talaga ang Diablo na pumapatay ng hindi kumukurap, ang pag-aalala ni Nangyo ay hindi isang pantasya, ngunit isang katotohanan na maaaring sumabog anumang oras. Actually, I'm not defending myself. But, although the devilish energy can easily make me lose control, theoretically it shouldn't be detonated so easily. Tinapos ni Han.
Sanchen ang kanyang mga salita at tumingin kay Qin Shuang. Sa katunayan, ang panloob na galit ni Qin Shuang ay nasaktan si Ivory, at si Han Sanchen ay talagang nagalit. Ngunit tiyak na hindi niya aalisin si Qin Shuang sa kanyang galit. Sa huling pagsusuri, inosente si Qin Shuang, kaya talagang imposible para sa kanya na atakihin ang nakakagalit na enerhiya ni Qin Shuang sa lahat ng bagay. Ngunit narito ang problema, nang ang kanyang demonyong enerhiya ay nakipag-ugnayan sa demonyong enerhiya sa kanyang katawan, para bang nagkita na ang dalawa, at sila ay labis na nagseselos. Sa walang kaalam-alam na labanang ito, si Han Sanchen ang nanguna, upang hindi niya makontrol ang kanyang sarili sa huli, at ang kanyang buong pagkatao ay ganap na kontrolado ng demonyong enerhiya. Tumingin din si Neng Yo kay Qin Shuang na nakoma, anong ibig mong sabihin, may kakaiba sa katawan ni Qin Shuang. Tumanggo si Han Sanchen, nandoon na ito dati, ngunit hindi ko ito masyadong kilala. Ngunit ang problema, ngayon, sa kanyang kasalukuyang lakas ng demonyo, mas malakas siya kaysa noong una niyang natuklasan na mali si Qin Shuang. Sa oras na iyon, ang mga sekreto sa katawan ni Qin Shuang ay hindi mahanap, at nadama ni Han Sanchen na ang problema ay maaaring ang kanyang paglilinang ay hindi sapat na kwalipikado. Ngunit ngayon, kahit na mas malakas siya sa mga gradong N, kaya pa rin niyang habulin ang magic energy at tumakas, ngunit hindi pa rin ito kinaya ni Han Sanchen. Sa madaling salita, lumalakas din, biglang lumaki ang mga pupils ni Han Sanchen, nag-iisip ng nakakatakot na posibilidad. Storytelling channel sa YouTube. Espongha. Biglang bulalas ni Han Sanchen. Dalawang salita, hindi gaanong salita, ngunit sapat na para magkaroon ng tandang pananong ang lahat, at walang ideya kung ano ang sinasabi ni Han Sanchen. Matagal itong pinag-isipan ni Neng Yo, at biglang nahulaan, ibig mong sabihin, ang kapangyarihan sa katawan ni Qin Shuang. Tumanggo si Han Sanchen, oo, ang magic sa kanyang katawan ay dapat umiral sa anyo ng isang espongha. Sa makatuwid, kapag hindi ito masira, ito ay tulad ng isang espongha at maaaring direktang rebound ang anumang puwersa. At sa sandaling masira nito ang enchantment point nito, diretso itong lumalambot, tulad ng isang espongha na sumisipsip ng tubig, at patuloy itong nilalamon. Bagamat hindi mo ito masyadong naiintindihan, ang iyong pahayag ay talagang pinakaakma sa sitwasyon ngayon. Ito ay parehong rebound at engravings. Gayunpaman, ano ang ibig sabihin nito? Sabi ni Neng Yo. Umiling si Han Sanchen, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit naniniwala ako na dapat itong magkaroon ng malalim na kahulugan sa likod nito. Gaano man kalakas ang enerhiya ng demonyo sa kabilang panig, talagang imposibleng maging sapat na malakas upang makipagkompetensya sa kanya sa lahat ng oras. Hindi naman sa mayabang si Han Sanchen, pero dapat ganito. Kung tutuusin, napakalakas ng demonyong enerhiya ni Han Sanchen na hindi niya makontrol ang sarili niya. Sa kabilang banda, si Qin Shuang, gaano man kalakas ang demonyong enerhiya sa kanyang katawan, siya ay isa lamang maliit na individual na umiiral sa katawan ni Qin Shuang. Pero na-level sila. Sa makatuwid, ang tanging kakaiba ay maaari lamang sa espongha na ito. Naniniwala rin si Han Sanchen na ang tila hindi sinasadyang puntong ito ay maaaring maging pangunahing punto ng pag-crack. Marahil ay walang sagot ngayon, ngunit naniniwala si Han Sanchen na sooner or later, lalabas ang lahat. Sa pagtingin kay Ivory, nakita ni Han Sanchen na ang kanyang kutis ay bumuti ng husto, at siya ay naging mas magaan. Marahan niyang itinaas si Qin Shuang, at pagkatapos ay minsang nagdala ng itim na enerhiya sa kanyang kamay. Ikaw, sasama ka pa. Nang makitang ganito si Han Sanchen, mabilis siyang pinigilan ni Neng Yo. Hinding-hindi magkakamali ang isang tanga sa iisang lugar, lalo pa ba ang tingin mo sa akin bilang isang tanga? Napakadelikado na ng katawan ni Senior Sister Qin Shuang. Ngayon lang ulit ako nakipag-away. Kung hindi ko siya tutulungan, hindi niya gagawin kahit ngayong gabi. Don't worry. I have dealt with the demonic energy in her body, I know the depth. Pagkatapos ng mga salita, muling itinurok ni Han Sanchen ang itim na enerhiya sa katawan ni Qin Shuang. Ngunit ang pagkakaiba sa nauna ay sa pagkakataong ito ay binago na ni Han Sanchen ang kanyang diskarte, at siya ay naging lubhang malazwa. Kung sinabing hinahabol ni Han Sanchen ang demonyong aura noon, tapos ngayon, baliktad na ang mga role, at parang magnanakaw ang aura ni Han Sanchen.
Ang patuloy na pagtatago sa silangan at pagtatago sa kanluran ay hindi gumagawa ng anumang head-to-head na paghaharap sa demonyong enerhiya na iyon. Sa yugtong ito ng paghabol mo sa akin at pagtatago, ipinagpatuloy ni Han Sanchen ang pagdidilig sa chi ng chaos sa kanyang demonyong chi, at ginamit ang chi ng chaos upang ayusin ang ilang mga pinsala sa katawan ni Qin Shuang. Ang chi of chaos ay maaaring magbago ng lahat ng chi, at ang paggamit nito upang ayusin ang mga sugat sa katawan ni Qin Shuang ay maaaring kumpletuhin ang pagbabalat kayo sa maximum na lawak at hindi masisira ng chi ng Diablo. Nang magawa ito, nakahinga ng maluwag si Han Sangkanshi, ngunit kasabay nito, lubos siyang nasaktan muli. Wala na siyang masyadong magulong enerhiya, at ang mata ko na kumakain ng kasamaan ay nasa masamang kalagayan kamakailan, at mahirap dilaan ang lana nito. 3,000, paano na? Nang makitang idinilat ni Han Sanchen ang kanyang mga mata, nagmamadaling nagtanong si Mo Yang. Maraming sugat ang tinulungan ko, ngunit kakaiba ang hininga at pulso niya. Hindi ako sigurado tungkol dito. Babalik ako at pag-aaralan ang mga sinaunang aklat sa isla ng Xianling para makita kung may mahahanap ako. Ang kanyang buhay ay dapat naligtas sa ngayon. 3,000, bumalik ka at magpahinga, mukhang pagod na pagod ka. Sabi ni Nang Yu. Tumanggo si Han Sanchen, kahit sino ay mapapagod pagkatapos ng ganoong paghagis. Ang pag-abot upang suriin ang pulso ni Ivory, ang 5 Elements Divine Stone ay matagal nang naayos, at si Ivory ay halatang mas mahusay. Tumayo siya at ibinaba ang 5 Elements Divine Stone. Niyakap ni Han Sanchen si Ivory at bumalik sa kanyang bahay. Si Ivory ay nagpapahinga, at si Han Sanchen ay hindi idle. Kinuha niya ang libro mula sa Xianling Island at sinimulang pag-aralan ito. Masyadong kakaiba ang katawan ni Qin Shuang. Bagamat nagkaroon siya ng maraming pinsala sa panahon ng pagkukumpuni ngayon lang, hindi ito sapat para patayin siya, ngunit si Qin Shuang ay palaging nasa bingit ng kamatayan. Kasama ng kakaibang magic energy na iyon. Hindi inisip ni Han Sanchen na ang libro ng Xianling Island ay maaaring magkaroon ng anumang record ng sitwasyong ito, ngunit siya ay walang ginagawa kapag siya ay walang ginagawa, at ang mga tao ay nakahiga doon. Palagi siyang nag-iisip ng paraan. Gawin mo ang iyong makakaya. Ngunit nangyari ang hindi inaasahan. Ang 12 ng mga koleksyon ay halos ganap na binasa ni Han Sanchen, ngunit sa kasamaang palad, walang mga kapakipakinabang na pagtuklas. Kahit na mayroong isang libro na nakatuon sa mga sakit na hindi maaalis, hindi nito binanggit ang sitwasyon ni Qin Shuang, o kahit na anumang katulad nito. Nang tuluyang sumuko si Han Sanchen, nahulog sa lupa ang isang book recording vegetation. Nang yumuko si Han Sanchen upang kunin ito, nagkataon, sa tuktok ng isang pahina ng libro, may isang ilustrasyon na nakaharap kay Han Sanchen. Kumunat ang noo ni Han Sanchen. Itinala ng aklat na ito ang lahat ng uri ng kakaibang bulaklak at halaman sa mundo, maaaring gamitin ang mga ito bilang gamot, o maaaring gamitin upang gumawa ng lason. Gayunpaman, ang mga bagay sa larawang ito sa pagpipinta ay parang damo ngunit hindi damo, tulad ng mga bulaklak ngunit hindi bulaklak, at ang kanilang hitsura ay lubhang kakaiba. Ngunit habang kakaiba, ang pinakakakaibang bagay ay ang kanyang pangkalahatang hugis. Dahil noong inikat niya ang libro, nakatingin siya dito mula sa harapan, kaya hindi naisip ni Han Sanchen na kakaiba ang kabuuang hugis nito, ngunit ngayon ay nakabaligtad na ang libro, ngunit nakita ito ni Han Sanchen na parang isang espongha. Sinaunang demonyong bulaklak, pinag-aralan ni Han Sanchen ang tala sa itaas, at habang tinitignan niya ito, lalo niyang nararamdaman na tila ito ang hinahanap niya. Ito ay isang napakabihirang bulaklak. Ayon sa alamat, ito ay isang kakaibang bulaklak na tumutubo mula sa spinal cord ng demonyo. Sa tuwing malalanta ang isang sinaunang Diablo, dahan-daang magbabago ang spinal cord ng Diablo sa anino ng buwan. Pagkatapos nito, ang bulaklak ng sinaunang Diablo ay mamumukadkad mula rito. Ang bulaklak ng sinaunang Diablo mismo ay hindi lason, ngunit ito ay ramord na mayroong isang lihim na pamamaraan na maaaring gawin itong qualitatively baguhin at bumuo ng isang napaka-nakakatakot na bagay. Kapag may nakakain nito ng hindi sinasadya, ito ay makokontrol ng Diablo. Ang paraan ng pag-crack, pagsira sa demonyo at pagtayo. Sinaunang demonyo. Ibinaba ang pamamaraan, ang mga kilay ni Han Sanchen ay malalim na kumunat. May posibilidad ba na nalasan si Senior Sister Qin Shuang ng ganito?
Sa paghusga mula sa pakiramdam na ibinigay ng demonyong enerhiya sa kanya noong lumaban siya laban sa demonyong enerhiya sa simula, ito ay talagang mukhang isang demonyong enerhiya na dapat umiral lamang sa antas ng isang dakilang demonyo. Dahil ito ang spinal cord ng sinaunang demonyo, mas mahirap itong tanggalin, at dahil sa likas na espongha nito, tila tama ang lahat. Kung iisipin mo ang simpleng pagpapalaya ni Lura Oxen kay Senior Sister Qin Shuang, ang lahat ay magiging mas karapat-dapat sa moral na hinala. Gayunpaman, ito ay nagsasangkot ng isang problema. Ang anak ba ng pamilyang Lu ay nakikipagsabuatan sa isang sinaunang demonyo? Ang pamilyang Lu ay isang tunay na pamilya ng Diyos at hindi dapat magkaroon ng anumang koneksyon sa mga demonyo. Ngunit si Lura Oxen ay isa sa mga taong humiling sa kanya na pumunta sa Bone Burning Land. Kawili-wili, parami ng parami ang kawili-wili, parami ng parami ang mga tao at mga pahiwatig ay natipon sa lungsod ng nasusunog na mga buto. Tumayo laban sa Diablo. Sa madaling salita, kung gusto mong maging okay si Senior Sister Qin Shuang, kailangan mong patayin ang sinaunang demonyo na nagsilang ng bulaklak na ito. Dagdag pa ang pinsala ni Ivory. Sino kayong lahat? Lahat kayo pinangungunahan ako doon. Ano bang meron? Bakit takot na takot kayo na hindi ako pumunta? Marahil ay may mga kaibigan at kaaway sa mga taong ito, ngunit mayroon silang parehong layunin. Mukhang kung hindi ako pupunta sa lungsod na ito ng nasusunog na mga buto. Natatakot ako na lahat maliban sa aking sarili ay magdusa dahil dito. Ako, si Han Sanchen, ay hindi isang taong mahilig pananakot, lalo pa ang isang taong mahilig pamunuan ng ilong, ngunit, sa pagkakataong ito, ako ay magiging masunurin. Pumunta sa lungsod ng nag-aapoy na mga buto. Nang matapos ang mga salita, iniligpit ni Han Sanchen ang libro. Habang nagpapahinga si Ivory, inilabas na niya ang mapa at sinimulang suriin ang ruta. Pagkaraan ng halos 10 minuto, halos ikonsentral niya ang lahat ng ruta mula sa lungsod patungo sa Burning Bone City sa kanyang isip, at isinulat ang mga ito ng malalim. Baka isipin ng iba na walang kwentang gawain ito, tapos ang isang linya ay sapat na, kaya ang pag-alala kung saan ang pangunahing prioridad. Ngunit palaging nararamdaman ni Han Sanchen na hindi ito ang kaso. Marahil, ang isang tiyak na linya ay ang linya na inaasahan ng hindi mabilang na mga tao na humahantong sa kanilang sarili sa Burning Bone City. Saang linya ba kayo gustong magsimula ako? Mahiwagang ngumiti si Han Sanchen. Pagkatapos, itinuro niya ng husto ang isang tiyak na posisyon sa mapa, ito ay dapat. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!